Ano daw ang magandang solar panel ngayon? Yung naka-frame ng glass or yung flexible? Para sa akin kasi, may iba't ibang klase ng solar panel. Depende sa design at application. Kagaya nito, naka-frame ng salamin tapos meron siyang frame na aluminum tapos yung ganito. Yung foldable tapos yung flexible. Sadly, wala tayong flexible. Meron ako noon kaya lang ginamit kong pamaypay, nasira. So, unahin natin sa foldable. So, yung mga foldable na ganito kasi ay ginagamit sa mga mahilig mag-camping. Ayan, design siya for portability and rugged. So, kung magka-camping kayo, meron kayong RV, mahilig kayong mag-out of town. So, naka-design siya na pwede mong ilipat-lipat. Ang kaibahan lang kasi nito compare sa mga naka-frame na ganito at yung flexible ay hindi siya masyadong exposed sa tubig. Ayan, pwede naman siya yung maambunan lang, splash, pero yung sabihin natin na nakababad talaga, hindi siya pwede kasi nga meron pa rin papasukan dito. Kagaya dito. Ayan, meron siyang tahe. So papasok doon, papasok sa likod. Pero hindi ko lang alam kung laminated talaga yun pati sa likod. Ang weakness lang kasi niyan pag paulit-ulit na tutupi tapos napak-apakan, nagkakaroon ng mga micro crack. So yun yung nagpapababa ng kanyang efficiency. And napansin ko doon sa unang version, yung nakatahi na ganon compared dito sa fully laminated, doon ay mahina na ngayon compared dito sa bago. Sa bagay, luma kasi yun tapos ito bago. Syempre, ganun na. So yun kasi ay number 1 ay pumapasok ng tubig dun sa kanyang tahi. Ayan, hindi kasi kagaya dito na fully laminated talaga na i-press. Doon ay tela. So, sa bagay, meron pa rin siyang waterproofing pero hindi kagaya dito. Tapos, baka sabihin ng iba ay pwede siyang mabend. Yes, pwede siyang mabend pero may limit. Pero ito paparinig ko sa inyo. Pwede siyang mabend pero may limit. Dahil nga sa katagalan, ganon, paulit-ulit, na nabebend tapos nagkakrak. Humina yung kanyang efficiency. So, mas malakas ngayon itong bago, kasi hindi pa siya masyadong rugged. Ito, aparinig ko sa inyo. So, ito, didikit natin yung cellphone dito, tapos ibebend natin ng konting ganon. Kasi di natin maiwasan yan kapag ibubuka natin yan sa araw. Hindi natin maiwasan na ma-bend. Okay? Ayan o. Lakas ng lagutok niya. Yun. So, ganun siya guys kapag mabend. Kaya pag may ganito kayo, iwasan nyo na mabend masyado. Sa bigat pa naman niya tapos hindi natin maiwasan kaya nagkakaroon siya ng micro crack. Ang silicone kasi is brittle. Ayan. So, kung yung isang solar panel i-flexible, asahan mo napakanipis niyan. So, yun ang disadvantage ng mga foldable kung minsan. Kasi hindi natin maiwasan na minsan na bebend siya. And isa pang naobserbahan ko dito, huwag nyong hahayaan na naka-expose lang siya sa araw at ulan, kagaya nito. Hinayaan ko sa tuktok kasi nakakatamad maglagay, kabit, lagay, akyat, baba. Ayan. So, hinayaan ko na lang naka-install sa taas. So, yung sinabi ko na kanina, may different design at application. So, ang ginawa ko, ang application niya is kagaya ng ganyan. So, hindi siya design for stable sa taas. Ayan. Pang ano lang siya, yung ilalagay mo lang sa umaga tapos tatanggalin mo sa hapon. Tapos, hindi pwede maulunan. So, ito siya guys. Dahil nga sa pinabayaan ko sa taas noon, nababasa, naarawan, lumambot yung kanyang laminate ba to? Epoxy? Ito, tingnan nyo. Natutungkab na siya ngayon. Lambot. Madikit. Wala na Kaya pala may mga crater na. Ayan Kasi lumambot. Yun Kung mayroon kayong ganito, wag nyong hayaan na ganon. Na naka-expose lang sa araw tapos naulanan. And siguro pinasok na rin ng tubig sa loob. And dahil itong bago hindi pa naman masyadong gamit, okay pa naman siya. Then matigas yung kanyang
frame. Pero ganun din kapag minsan naglalagotok siya. Ayan. Okay pa naman. So, yung ganitong mga foldable solar panel lang talaga ay naka-design for short period of time na nakalagay dun sa araw, tapos tatago mo naman, bukas lalabas mo na naman. So, for emergency purposes lang siya talaga. Hindi pwedeng yung naka-steady na sa taas kasi nga masisira pala yung kanyang laminate. And yung flexible solar panel, kung minsan ginagamit nila sa bubong, sa mga long span, corrugated, pero dinidikit nila ng silicone. Ewan kung paano nila ginagawa kasi may mga pako yun, paano kayo nila nilalagay. Kasi nga dinidikit doon. And ang alam ko lang ginagamitan niya yung mga yate, yung van kasi nga smooth yung bubong, dinidikit na doon. Ang alam ko lang na disadvantage niyan kung sakaling didikit mo sa long span, pag may bagyo, tutungkabin niya kasi nga wala siyang frame. Wala siyang yung aluminum na ganito, wala siyang tornilyo, nakadikit lang. And kung sakaling maglilinis ka, imamap mo, lulubog-lubog yun kasi nga malambot. Hindi kagaya yung may salamin na talagang kahit idiin mo, apakan mo, awag naman na lulubog siya talaga. And kung sakaling dinikit natin sa long span, meron siyang mga space sa ilalim, may awang-awang, doon papasok ang hangin, tutungkabin niya. Okay kung yung plain surface, pwede idikit. Pwede idikit sa pader. Ayan, sa bakod na plain, pwede. So, pag lilinisin mo, plain naman siya, hindi siya masisira. Yun lang kasi kung sakaling babaklasin mo na siya, masisira na siya. Ayan. Then, dahil nga sa manipis siya, kung minsan, manipis yung kanyang silicone sa loob, pero hindi pa natin masasabi kasi hindi pa ako experience sa ganun eh. Someday siguro makaka-experience tayo ng gano'n, masusubukan natin. So masasabi na natin yung yun lang sinabi ko yung mga application niya, yung kumbaga installation medyo may disadvantage. Guys, sa mga ganito, ayan, yung conventional na klase ng solar panel, yung may frame, may glass, yung minsan nga double glass pa siya, na pwede nating itornilyo, mayroon siyang railing, may space sa ilalim. So well ventilated. So yung mga flexible kasi minsan dinidikit sa bubong dapat puti. Puti yung bubong. Kasi kung kulay itim ay bumabagsak yung efficiency niya. Yun lang. Pwede ma-maximize natin yung kanyang efficiency para hindi uminit, pipinturahan ng puti, yung pader, yung yero, o kaya ididikit sa salamin. Yun nga lang mas magastos na naman. Wala pa siyang frame. Dito kasi pwede natin ma-maximize yung kanyang efficiency. Itataas lang natin, iaangat natin, gagawin nating yero, bubong, ganyan, shade. So, mas ma-maximize natin yung kanyang harvest. Then, mapapatas pa natin yung kanyang lifespan. Hindi siya kagaya dun sa mga flexible na kapag tinanggal mo, natungkab ng bagyo, ng hangin, bumabagsak yung efficiency. Babasag din yun. Tapos yung mga ganito. Yung ganito kasi pabagsak yung kanyang efficiency. Di masyadong tatagal yan kasi nga flexible, nagagalaw-galaw, nililipat-lipat, minsan naapakan, sisira. Compare sa mga ganito, marami siyang pwedeng application. Pwedeng bubong, pwedeng pader, pwede mong gawing lamesa pag hindi na pwede. Ayan, pero mas maganda para sa akin yung ganito. Kasi nga, pwede mong iangat sa yero para kahit paano cool. Ayan. Kagaya dito sa ginawa ko dito. Ginawa ko ng sunshade. Okay? So dito kasi ay mas matibay siya kasi nga pwede mong itornilyo. Yan, ang disadvantage lang kasi ng ganito kung sakali backlash kabit. Ito na nangyayari yun na nag-fall out na yung kanya frame. Pero gumagana pa to kasi laminated pa siya. Yung frame lang talagang nabakbak. Kasi nga taas baba. Yan, lahat naman may limit. Diba? Pag ito napakan mo at overweight ka, basag. And pagdating sa harvest, di ko pa masasabi guys yung kanilang pagkakaiba kasi nga hindi pa natin nasubukan yung flexible na malalaki talaga. Meron yata si Pau MR yung flexible. Pero halos kaparehas ng ng presyo niya, kaparehas sa may frame na ganito na 200 watts ni Jinko. So, para sa akin si Juan Dilasag, kung ako mamimili, mas gusto ko lang ganito.
Kasi mas matibay siya compare sa mga flexible. Yun lang kasi parang pwede mo siyang ibagayway na ganon. Kung may pupuntahan ka balibag mo lang sa sakyan mo sa likod, pwede na. Epoxy pwede. Pero sa tibay, mas matibay yung ganito. At sa harvest siguro, para sa akin, mas maganda yung ganito. Pero kung portability pag-uusapan, dito ako sa foldable. Kasi nga, yung foldable, nami-minimize mo yung size. Pwede mo matupi. Yung flexible kasi, i-roll mo, nababawasan yung kanya efficiency. Di mo na pwedeng i-roll talaga yung na maliit. Hindi. Pwede lang siyang ma-bend ng gano'n, pero may limit. Nabibitak pa rin yung kanyang silicone. So, para sa akin, mas maganda pa rin yung foldable. Kasi nga, pwede mo itupi. Mas astig pang tingnan. Kasi nga, nakat-cut na siya into same size. Huwag dilasag, pwede ka na mag-DIY ng ganito na foldable. Yes, pwede. Lagyan mo ng bisagra. Kaya lang kasi, yung kanyang portability nako-compromise sa bigat. Kasi yung salamin, yung frame, at yung thickness. Panalo pa rin yung foldable na ganito. Pero pagdating sa tibay, patagalan, palakasan, mas maganda pa rin yung naka-frame. Kasi nga, walang kagalaw-galaw yung kanyang mga cells sa loob. So, hindi nagkakakrack. Maliban na lang talaga kung mag-dive ka sa gitna niya or apakan mo during installation or stock. Ayan. Okay, so panalo pa rin yung ganito kasi nga pwede mong gawing ganyan. Pwede mong pang bakod. Yayamanin ka, pwede mong pang bakod. Ayan. Pwede mong pang sa bubong. Ayan, kung sakali. Panalo pa rin.